Isang gabi ng delubyo. Habang nilalabanan ni Wencesla ang ulan para sa gamot ng asawa, isang pekeng balita ng kamatayan ang isinampal sa kanya ng pamilya, Vilaro. Itinapon siya na parang basahan habang nagpipista ang mga traidor. Ngunit hindi nila alam, ang pulubi na kanilang kinutya ay ang hari na lulutang mula sa putikan. Sino nga ba ang tunay na patay? Ang asawang tapat? O ang dangal ng mga Vilaro? Abangan ang pagsabog ng katotohanan. Walang silbi ang isang patay na palamunin, Wencesla. Pirmahan mo na ito para matapos na ang kahibangang ito at hindi na madamay ang marangal na pangalan ng mga Vilaro sa dumi ng inyong pamumuhay. Ang mga salitang iyon ni Doña Salvacion ay tumama sa pandinig ni Wencesla na tila isang malamig na agos ng tubig sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang tinitimbangan ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo na binalot niya sa makapal na tela upang hindi agad mawala ang usok nito. Kararating lamang niya mula sa mahabang paglalakad sa putikan matapos ihatid ang huling order ng pagkain para lamang may maibili ng gamot sa puso ang kanyang asawang si Marcelino. Basang-basa ang kanyang manipis na duster at ang bawat butil ng ulan na tumatama sa bubong na yero ng kanilang barong-barong ay lumilikha ng ingay na tila libu-libong maliliit na martilyong nagpapabaon ng pait sa kanyang dibdib. Inihagis ni Doña Salvacion ang isang pirasong papel sa ibabaw ng mabuhay nilang lamesang gawa sa pinagtagni-tagning kahoy. Isang obituaryo. Nakasulat doon sa malalaking letra ang pangalan ng kanyang asawa. Kalakip ang balitang pumanaw na ito sa isang aksidente sa construction site. Sa likod ng matandang babae, nakatayo si Don Tadeo na may bakas ng matinding pagkadiri sa kanyang mukha habang tinitingnan ang tumutulong tubig mula sa suot ni Wenz patungo sa sahig. Huwag kang tumingin sa akin na parang ako pa ang may kasalanan, Wenz. Isang hamak na labor officer lang si Celo. Mas mabuti pang mamatay siyang mahirap kaysa mabuhay na nagbibigay ng kahihiyan sa amin. Isang pagkakamali ang dugong nananalaytay sa kanya. At ngayong wala na siya, putulin na natin ang ugnayang ito. Pirmahan mo ang waiver na yan na tinatalikuran mo ang anumang habol sa pamilya Vilaro at bibigyan kita ng sapat na pera para makalaya sa lugar na ito. Nanginig ang mga daliri ni Wencesla. Ang init ng mangkok na kanyang hawak ay tila naging hulingkutan ng kanyang katinuan. Nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang pagtambol ng kaba at galit na hindi mailabas. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo sa kabila ng basang paligid. Napatingin siya kay Lucinda, ang kapatid sa ama ni Celo, na abala sa pagtutok ng kanyang mamahaling cellphone sa mukha ni Wenz. Oh my God, guys, can you see this? It is so heartbreaking but like literal na squatter area talaga. Imagine, my half-brother lived here for years. So tragic, right? Don't forget to like and share this stream para makita ng lahat ang consequences ng pagre-rebelde sa family. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Wencesla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak na lugaw sa mukha ng mga taong ito na nagagawang magpista sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging nagawa niya ay mas higpitan ang hawak sa mangkok hanggang sa mamuti ang kanyang mga bukubano. Naririnig niya ang bawat paghinga ni Don Tadeo, ang bawat tunog ng pag-atras ng mga ito dahil sa takot na mabagsakan ng tumutulong tubig mula sa butas na bubong. Hindi totoo ito. Buhay ang asawa ko. Kasasabi lang ng doktor na kailangan niya ng pahinga, kaya nagpakapagod ako ngayong gabi para sa gamot niya. Paanong sasabihin ninyong wala na siya? Isang malutong at mapanuyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Doña Salvacion. Humakbang siya palapit. Hindi alintana ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Hinawakan niya ang panga ni Wencesla at pilit na iniharap ito sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit at pagmamataas. Ganyan ka ba talaga katanga, Wencesla? O sadyang ayaw mo lang bitawan ang pangarap mong maging bahagi ng pamilya namin? Patay na si Marcelino. Pinatay na namin siya sa lahat ng dokumento at sa lahat ng alaala. Ang pirma mo na lang ang kailangan para tuluyan siyang mabura sa mundong ito. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas dito. You are nothing but a laundry woman who married a loser. Tanggapin mo na ang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang mangkok sa kamay ni Wencesla ay unti-unting kumiling. Isang patak ng mainit na sabaw ang bumagsak sa kanyang paa, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo, ang pagkawala ng kulay ng paligid, at ang tila walang katapusang huni ng ulan na tila nanunuya sa kanyang kahinaan. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang asawa na nasa kabilang silid na ang pamilyang pinoprotektahan nito ay itinuturing na siyang isang malamig na bangkay? Nabalik lamang ang diwa ni Wencesla nang marinig ang isang mahina at paos na boses mula sa likod ng lumang kurtinang nagsisilbing pinto ng kanilang silid. Isang boses na nagpatigil sa lahat, kabilang na ang mapang-aping tawa ni Doña Salvacion at ang walang tigil na pagsasalita ni Lucinda sa harap ng kanyang kamera. "Wenz, ikaw na ba yan, mahal ko? Bakit ang ingay sa labas?" Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang sumpa na bumalik sa mga nagdala ng balita ng kamatayan. Nanigas si Don Tadeo, habang ang mga mata ni Wencesla ay napako sa kurtinang dahan-dahang gumagalaw. Sa pagitan ng ulan at ng puot, isang katotohanan ang nakatayo sa bingit ng paglantad, isang katotohanang mas matalas pa sa anumang pirma sa papel. Ang boses ni Marcelino ay tila isang malabong alingaw-ngaw na bumasag sa nakabibinging katahimikan sa loob ng maliit na barong-barong. Ang mga salitang iyon, kahit mahina at puno ng pagod, ay nagsilbing isang malakas na sampal sa mukha ni na Don Tadeo at Doña Salvacion. Ang mapanuyang nangiti sa mga labi ng matandang babae ay biglang napalitan ng isang madilim na ekspresyon, tila isang pinturang nabahiran ng uling. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng paghamak, ay panandaliang nakitaan ng gulat bago ito muling nag-apoy sa galit. Hindi gumalaw si Wencesla. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila nanigas habang ang init ng mangkok ng arroz caldo sa kanyang mga kamay ay tila unti-unting lumalagos sa kanyang balat, nagbibigay ng lakas na matagal na niyang pilit na ibinabaon sa ilalim ng kanyang pagtitiis. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kurtinang naghihiwalay sa kanilang maliit na sala at sa silid kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakadaga na malaking bato sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanya na ilabas ang lahat ng sakit. Don't be so dramatic, Wenz. Ang naririnig mo ay ang boses ng isang taong wala nang silbi sa mundong ito. Isang anino na lang ang asawa mo. Do you really think na sa kalagayan niyang iyan, may kinabukasan pa kayo? Stop being delusional. Ang pagpirma mo sa waiver na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para na rin sa katahimikan ng kaluluwa ng pamilyang ito na dinudungisan ninyo. Ang boses ni Doña Salvacion ay naging mas matalim. Tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng respeto na mayroon si Wenz para sa pamilya ng kanyang asawa. Humakbang si Don Tadeo patungo sa pintuan. Ang bawat bigat ng kanyang sapatos sa marupok na sahig ay lumilikha ng tunog na tila babala ng isang nalalapit na pagguho. Tiningnan niya si Wenz nang may malamig na mata, ang uri ng tingin na ibinibigay ng isang Panginoon sa isang aliping hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Wencesla, makinig ka. I gave that boy everything. I gave him the Villaro name, but he chose to throw it away for his so-called principles. At ngayon, ikaw naman ang nagmamatigas? Isipin mo ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa konsiderasyon namin,
Matagal na kayong pinalaya sa lupang ito. Huwag mong hintayin na mawala ang natitira kong pasensya. Sign the paper and you walk away with ₱1,000,000. ₱1,000,000, Wens. Isipin mo kung ilang labada ang kailangan mong gawin bago mo mahawakan ang ganoong kalaking pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wenceslao. Ang mga salitang ₱1,000,000 ay tila mga barya na itinapon sa harap ng isang nagugutom, isang insulto sa lahat ng gabing puyat siya sa paglalaba at sa lahat ng patak ng pawis ni Selo sa ilalim ng mainit na araw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok sa lamesa. Ang tunog ng paglapat ng seramika sa kahoy ay tila isang hudyat ng kanyang pagtindig. Hindi mabibili ng pera ninyo ang buhay ng asawa ko, Don Tadeo. At lalong hindi ninyo mabibili ang dangal ko. Tinawag ninyo siyang palamunin. Tinawag ninyo siyang basura. Pero sa loob ng bahay na ito, siya ang lahat sa akin. Kung ang tingin ninyo sa kanya ay isang pagkakamali, para sa akin, siya ang tanging tama sa buhay ko. Kaya pakiusap, lumabas na kayo sa bahay ko. Lalong naging matalim ang titig ni Doña Salvacion. Akma siyang magsasalita nang muling gumalaw ang kurtina. Sa pagkakataong ito, isang nangangatal na kamay ang humawi rito. Lumitaw ang maputlang mukha ni Marcelino. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may ningas ng paninindigan. Nakasandal siya sa hamba ng pinto. Pilit na itinataguyod ang sariling katawan sa kabila ng panghihina. Umalis na kayo. Hindi kailangan ng asawa ko ang pera ninyo. Ang kailangan namin ay ang katahimikan na matagal ninyong ipinagkait sa amin. Apa, huling beses na itong tatawagin kitang ama. Mula sa gabing ito, ang Marcelino Villaro na kilala ninyo ay tunay na ngang pumanaw. Ang natitira na lang dito ay si Selo, ang asawa ni Wenceslao. Nagkaroon ng sandaling tila huminto ang mundo. Ang tanging naririnig ay ang malakas na bugso ng hangin sa labas na humahampas sa mga dingding na yero. Ang mukha ni Don Tadeo ay namula sa matinding galit, habang si Lucinda ay tila nawalan na rin ng imik. Ang kanyang cellphone ay dahan-dahang ibinaba, habang nakatitig sa kanyang kapatid na tila ngayon lang niya tunay na nakita. Fine, if that's what you want, then so be it. You want to rot in this place? Be my guest. But don't you dare crawl back to us when the walls of this shack start falling down. At ikaw, Wenceslao, tandaan mo ang gabing ito. You had the chance to be rich, but you chose to be a martyr for a dying man. Let's see kung hanggang saan aabot ang pag-ibig ninyo kapag wala na kayong makain. Mabilis na tumalikod ang mga Villaro, ang kanilang mga yabag, sa putikan sa labas, ay tila isang sumpa na unti-unting lumalayo. Nang tuluyan na silang mawala sa paningin, tila nawalan ng lakas si Wenceslao. Agad siyang lumapit kay Selo at inalalayan itong maupo. Ang init ng katawan ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng panandaliang ginhawa, ngunit sa ilalim ng kanyang puso, may isang bagong takot na nagsimulang mabuo. Habang maingat na pinupunasan ni Wens ang pawis sa noo ni Selo, napansin niya ang isang maliit na sobre na naiwan ni Doña Salvacion sa ilalim ng lamesa. Hindi ito ang waiver, isang luma at kupas na litrato, ang bahagyang nakasilip mula rito, isang litratong naglalaman ng isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam ni Wens tungkol sa nakaraan ng kanyang asawa at sa tunay na dahilan kung bakit ganun na lamang ang pagnanais ng mga Villaro na burahin siya sa mundo. Selo, ano ang itinatago nila sa atin? Ang tanong ni Wenceslao sa kanyang sarili habang nakatitig sa madilim na labas, kung saan ang ulan ay tila walang balak tumigil, tulad ng mga pagsubok na alam niyang magsisimula pa lamang. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa mag-asawa matapos ang marahas na pag-alis ng mga Villaro. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng ulan sa bubong na yero na tila isang malungkot na awit na walang katapusan.
Maingat na inilapag ni Wenceslao ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay pagod na pagod, hindi lamang dahil sa paglalakad sa ulan, kundi dahil sa bigat ng mga salitang iniwan ni na Don Tadeo sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang dinampot ang kupas na litratong naiwan sa ilalim ng lamesa. Ang gilid nito ay tila nangingitim na sa luma, at ang larawan ay malabo na, ngunit sapat na para makita ang isang babaeng may maamong mukha na may hawak na isang sanggol. Sa likod ng babae ay isang gusaling luma na tila isang bodega, at sa itaas nito ay may nakapinturang pangalan na halos hindi na mabasa. Verdelinea. Selo, sino ang babaeng ito? At bakit parang pamilyar ang pangalang nakasulat dito? Ang tanong ni Wenz habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang asawa na muling nakahiga sa kanilang papag. Bahagyang iminulat ni Marcelino ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilyang tila malapit ng mapundi, ang kanyang mukha ay kakikitaan ng isang matinding pait. Tinitigan niya ang litrato at sa isang sandali, tila bumalik ang kanyang gunita sa mga panahon ng kanyang kabataan, mga panahong hindi pa siya itinuturing na basura ng sariling pamilya. Siya ang aking ina, Wenz. Siya si Elena, ang tunay na asawa ni Papa, bago dumating si Doña Salvacion. At ang Verdelinea, iyan ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Isang bodega lang yan noon, pero diyan nagsimula ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit pilit nila akong binubura sa mundo. Dahil ang lupang kinatatayuan ng pinakamalaking proyekto ng mga Bilaro ngayon ay sa akin pa rin nakapangalan. Nabitawan ni Wenceslao ang litrato sa ibabaw ng dibdib ni Selo. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang lahat ng pang-aapi, ang lahat ng pagpapahirap, at ang pagtatangkang papirmahin siya sa waiver. Hindi lamang ito tungkol sa dangal, ito ay tungkol sa kasakiman. Ang pamilyang Vilaro, sa kabila ng kanilang karangyaan, ay nakatayo sa isang pundasyong nakaw mula sa isang taong pilit nilang pinapatay sa gutom. Hindi ko akalain na ganito sila kasama Selo. They treated us like animals while they're living on what's rightfully yours. Ang boses ni Wenz ay gumaralgal, puno ng awa para sa kanyang asawa na nagtiis ng napakaraming taon sa katahimikan. I'm sorry, Wenz. I'm sorry if I had to keep this from you. Ayaw kitang madamay sa dumi ng pamilya ko. I wanted us to have a simple life, malayo sa kanila. Pero hindi nila tayo titigilan hanggat hindi nila nakukuha ang huling piraso ng pag-aari ni Ina. But don't worry, mahal ko. Malapit na. Konting tiis na lang at matatapos na ang lahat ng ito. Hinawakan ni Selo ang kamay ni Wenz. Ang kanyang mga palad ay magaspang, ngunit puno ng init na nagbibigay ng lakas sa babae. Sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng tumutulong ulan, mula sa kanilang bubong, naramdaman ni Wenceslao ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Alam niyang malaki ang kalaban. Alam niyang ang 1,000,000 pisong tinanggihan niya ay sapat na sana para ayusin ang kanilang buhay. Ngunit sa pagpili niya sa pag-ibig at katotohanan, naramdaman niyang mas mayaman siya kaysa sa sino mang Vilaro. Dahan-dahang tumayo si Wenz at kinuha ang mangkok ng arroz caldo. Kahit malamig na ito, maingat niya itong isinuho kay Selo. Ang bawat subo ay tila isang panata ng katapatan, isang simbolo ng kanilang pagkakaisa laban sa mundong nais silang durugin. Sa bawat pagnguya ni Selo, nakikita ni Wenz ang unti-unting pagbabalik ng ningning sa mga mata nito. Isang ningning na hindi galing sa yaman, kundi sa pag-asang may bukas pang naghihintay. Nabalik lamang ang diwa ni Wenceslao nang makarinig siya ng marahang pagkatok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang marahas na katok ni na Don Tadeo. Ito ay isang mahinahon at tila nag-aalangang tunog na nagmumula sa isang taong hindi nila inaasahan sa ganitong oras ng gabi. Sino yan?
Ang tanong ni Wenz, habang dahan-dahang lumalapit sa pinto, ang kanyang puso ay muling tumatambol sa kaba. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya ang isang lalaking naka-Amerikana ngunit basang-basa rin ng ulan. Hawak nito ang isang itim na payong at isang lumang leather na bag. Ito si Attorney Ben-Hur, ang tanging taong nakakaalam ng bawat lihim ng mga Vilaro, at ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang matinding pagmamadali. Wenceslao, kailangan nating mag-usap. Hindi na ligtas ang pananatili ninyo rito. Alam na nila na hindi ka pumirma at gagawin nila ang lahat para makuha ang dokumentong nasa loob ng litratong yan. Kailangan nating umalis. Ngayon din, ang babala ni Attorney Ben-Hur ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Napatingin si Wen sa litratong hawak ni Celo. Sa ilalim ng luma at kupas na papel, may isang bahagi nito na tila nakaumbok. Isang lihim na nakatago sa loob ng maraming dekada na ngayon ay handa na ring magpakita ng kanyang bagsik. Ang bawat hakbang papalayo sa kanilang munting barong-barong ay tila pag-iwan sa isang bahagi ng puso ni Wenceslao. Sa ilalim ng payong ni Attorney Ben-Hur, inalalayan niya ang nanghihinang katawan ni Marcelino habang binabagtas nila ang madilim at maputik na eskinita. Ang tunog ng kanilang mga sapatos na lumulubog sa putik ay nagbibigay ng isang mabigat na ritmo sa gabi. Tila mga yabag ng mga taong tumatakas mula sa isang masamang panaginip. Ang lamig ng hangin ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit ang init ng sobrang nakatago sa kanyang dibdib ay nagsilbing mitya ng apoy na nagpapanatili sa kanyang lakas. Dinala sila ni Attorney Ben-Hur sa isang maliit at ligtas na apartment sa labas ng bayan. Pagdating ng umaga, sa kabila ng puyat at pagod, hindi hinayaan ni Wenz na madaig siya ng takot. Alam niyang kailangan nilang mabuhay. Alam niyang ang tanging paraan para malabanan ang mga Vilaro ay ang pagpapakita na hindi sila madudurog. Sa harap ng bagong tinitirhan, muling itinayo ni Wenz ang kanyang maliit na stall ng pagkain. Isang pansamantalang karinderya na naglalako ng lugaw at mami para sa mga manggagawang maagang pumapasok. Habang maingat na hinahalo ni Wenz ang malaking kaldero, ang bango ng ginisang bawang at luya ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Ito ang kanyang mundo. Dito siya reyna. Ang bawat paghiwa niya ng sibuyas at pag-aayos ng mga mangkok ay tila isang ritual ng panunumbalik ng kanyang dangal. Ngunit ang katahimikang ito ay muling nabulabog nang mapansin niya ang ilang kabataang kumakain na nakatingin sa kanilang mga cellphone at pasulyap-sulyap sa kanya. Tingnan niyo, di ba siya yung nasa video ni Lucinda Vilaro? Yung viral post kagabi. Ang bulong ng isa sa kanila na sapat na para marinig ni Wenz. Hindi kumibo si Wenceslao. Pinagpatuloy niya ang pagsasali ng mainit na sabaw sa isang mangkok. Ngunit ang kanyang puso ay tila pinipiga. Hindi niya kailangang tingnan ang cellphone para malaman kung ano ang laman nito. Alam niyang ginamit muli ni Lucinda ang kanyang kapangyarihan sa social media para hiyain siya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mamahaling kagamitan at maliwanag na ring light, nakaupo si Lucinda Vilaro habang tinitingnan ang mabilis na pag-akyat ng mga views sa kanyang bagong upload na video. Ang kanyang mukha ay puno ng makeup at ang kanyang ngiti ay tila isang maskara ng pagpapakitang tao. So, as I mentioned in my live earlier guys, some people just don't know how to be grateful. Imagine, my dad offered her 1,000,000 pesos to start a new life, but she chose to stay in the mud with her husband. Like, literal mud. Look at her clothes. It's so dugyot. This is what happens when you let pride get in the way of common sense. Poor but proud. That's her brand, I guess. Ang bawat salita ni Lucinda ay tila mga laso na kumakalat sa internet. Inaani ang mga komento ng pangungutya mula sa mga taong hindi alam ang tunay na kwento. Ngunit sa gitna ng kanyang karinderya,
Isang matandang babae ang lumapit kay Wenz at hinawakan ng kanyang kamay. Ito si Tia Belen, ang kanyang suki at kaibigan sa hirap. Huwag mong intindihin ang mga nasa screen na, yan Wenz, ang bango ng niluluto mo ay abot hanggang dulo ng kalsada. Iyan ang totoo. Iyan ang hindi nila kayang nakawin sa'yo. Ang yaman nila ay nasa bulsa, pero ang yaman mo ay nasa mga kamay na nagpapakain sa nagugutom. Ngumiti ng bahagya si Wenz, isang nangiting may halong pait at pasasalamat. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga butil ng kristal na nagpapatunay ng kanyang pagsisikap. Dito niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng kilig. Hindi mula sa isang romantikong eksena, kundi mula sa pagkilala ng kapwa sa kanyang halaga bilang tao. Nabalik lamang ang diwa ni Wenceslao ng isang marangyang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanyang stall. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay nagdala ng isang mabigat na pakiramdam sa paligid. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at mula rito ay bumaba ang isang taong hindi niya inaasahang makikita sa lugar na yon. Hindi ito si Lucinda at hindi rin ito si Don Tadeo. Isang matandang lalaki na may hawak na baston na ang bawat galaw ay puno ng awtoridad. Ang dahan-dahang lumapit sa mabuhay na lamesa ng karinderya. Tiningnan niya ang mangkok ng lugaw na nasa harap ni Wenz at pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babae. Magkano ang isang mangkok ng dangal dito? Ang tanong ng matandang lalaki sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napahinto si Wenceslao. Ang lalaking ito ay hindi estranghero. Siya ang isa sa mga pinakamalaking karibal ni Don Tadeo sa negosyo. Si Don Rigor, ang taong matagal nang naghahanap ng butas sa pamilya Vilaro. Ang kanyang pagdating ay tila isang bagong pahina ng aklat na bumubukas. Isang pahina kung saan ang reyna ng karinderya ay hindi na lamang biktima, kundi isang mahalagang piyesa sa isang mas malaking labanan. Ang bawat kislap ng mga naglalakihang ngaranya sa kisame ng mansyon ng mga Vilaro ay tila mga matalim na matang mapanghusga, nakatitig at sumusugat sa abang kalagayan ni Wenceslao. Suot ang isang lumang uniforme ng kasambahay na sadyang ipinasuot sa kanya upang ipamukha ang kanyang uring pinagmulan. Mahigpit niyang hawak ang isang mabigat na bandeha ng mga baso ng champagne. Ang malamig na metal ng bandeha ay tumatagos sa kanyang panginginig, ngunit mas malamig ang katotohanang nagtulak sa kanya upang tumuntong muli sa impyernong ito. Kaninang umaga, matapos ang pagbisita ni Don Rigor, dumating ang mga tauhan ni Doña Salvacion sa kanyang karinderya na may dalang isang kahon ng gamot na pampahaba ng buhay ni Celo, mga gamot na hinarang ng mga Vilaro sa lahat ng botika sa probinsya. Ang kapalit ng paggaling ng kanyang asawa ay ang pagyuko niya sa gabing ito sa harap ng lahat ng kilalang tao sa lipunan. Bilang isang aliping walang dangal, ang alingaw-ngaw ng mga pekeng tawanan at ang masiglang musika na tumutugtog sa bulwagan ay tila isang malupit na panunuya sa tahimik na pagdurusa sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga panauhing nakasuot ng mga mamahaling hiyas at seda, pinipilit niyang ibaling ang kanyang isipan sa maamong mukha ni Celo, sa init ng mga kamay nito, at sa pangakong sabay nilang haharapin ang bukas. Ngunit ang kanyang pag-asa ay mabilis na dinurog nang humarang sa kanyang daraanan si Lucinda, nakasuot ng isang kumikinang na pulang bestida at may hawak na isang baso ng pulang alak. "Look who is here, everyone! My ever so humble sister-in-law. Akalain nyo? From squatter area to our grand party, naglakas loob siyang magpakita para lang kumita ng barya. Ganyan talaga kapag desperada na, right? Wala na kasing pakinabang ang asawa niya kaya heto siya ngayon. Nagmamakaawa sa mga tirang biyaya natin." Ang mga salitang iyon ay sinundan ng sabay-sabay na pagbaling ng mga panauhin. Ang mga matang puno ng pagkaawa, pandidiri at pagkutya
ay sabay-sabay na bumagsak kay Wencesla. Pinigilan niya ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Pilit niyang ibinaba ang kanyang paningin sa marmol na sahig. Kinakagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Kailangan niyang magtiis, isang gabi lang, para sa gamot ni Celo. Oh, poor Wenz, nagugutom ka ba? Let me help you. Sa isang mabilis at sadyang galaw, ikiniling ni Lucinda ang kanyang baso. Ang mapulang likido ay umagos palabas, bumagsak sa puting uniforme ni Wenceslao at dumaloy pababa sa makintab na sahig. Ang kulay nito ay tila dugong sariwa na kumalat sa paanan ng babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal ng tapat. Isang mahinang pag-unggol ng pagkagulat ang umikot sa silid, ngunit walang sino man ang nag-abot ng tulong. Oops, my hand slipped. Pakipunasan naman, Wenz. Yan naman talaga ang trabaho mo, hindi ba? Ang linisin ang mga kalat na iniiwan namin. Go on, wipe it. Or else, babawin ni Mami ang mga gamot ng asawa mo. Ang banta na yon ay isang malinaw na utos na sumakal sa natitirang pag-asa ni Wencesla. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bandeha sa isang kalapit na lamesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig nang idikit niya ang mga ito sa malamig na marmol. Habang kinuha niya ang pamunas mula sa kanyang bulsa at sinimulang kuskusin ang alak sa sahig, naramdaman niya ang unti-unting pagkamatay ng kanyang sariling pagpapahalaga. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay sinasabayan ng masasakit na ngiti at bulungan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nakaluhod siya, hindi sa Diyos, kundi sa mga demonyong nagpapanggap na Diyos. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang pamilyar at mabigat na boses. Mula sa itaas ng hagdanan ang tumawag ng pansin ng lahat. Ito ay si Don Tadeo, kausap ang isang opisyal ng gobyerno. Hindi sinasadyang marinig ni Wenceslao ang kanilang pinag-uusapan dahil sa kalapitan ng kanyang pwesto sa paanan ng hagdan. Huwag kang mag-alala sa gamot na yon, Secretary. Yung kahon na ibinigay ng asawa ko kanina sa babaeng yan, mga bitamina lang yon na pinalitan ng etiketa. Bukas na bukas, tuluyan ng bibigay ang puso ng anak kong si Marcelino. At kapag nangyari iyon, hawak na natin ng buo ang mga ari-arian dahil hinding-hindi makakalaban ang isang biyudang walang pera at walang dangal. Tumigil ang paggalaw ng kamay ni Wencesla. Ang pamunas na hawak niya ay nahulog mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang mga salitang yon ay hindi lamang isang sampal, kundi isang balaraw na direktang itinarak sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang pagluhod niya sa harap ng mga taong ito, ang pagpapakumbaba niya, lahat ay isang walang kwentang sakripisyo. Nilinlang nila siya. Wala silang balak na buhayin si Celo. Dahan-dahang tumayo si Wencesla. Hindi na inalintana ang dumi sa kanyang damit. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha at takot, ay unti-unting napalitan ng isang kakaiba at malamig na apoy. Tiningnan niya si Lucinda na nakangiti pa rin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paningin kay Don Tadeo. Sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang panahon ng kanyang pagluha, ngunit isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano siya makakatakas sa mansyong ito upang iligtas ang kanyang asawa bago pa mahuli ang lahat? Ang bawat hibla ng unipormeng suot ni Wencesla ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat habang ang malamig na hangin mula sa aircon ng mansyon ay humahampas sa kanyang basang damit. Ngunit ang lamig na ito ay walang-wala kumpara sa yelong nanunuot sa kanyang puso matapos marinig ang balak ni Don Tadeo. Ang katotohanang ang hawak niyang kahon ng gamot ay isa lamang palamuti, isang mitya ng kamatayan para sa kanyang asawa, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa desperasyon ng isang pusong nagmamahal. Dahan-dahan niyang binitiwan ang pamunas na basa ng alak. Hindi niya ito inihagis,
kundi hinayaan lang itong mahulog sa paanan ni Lucinda. Ang tunog ng paglapat ng basang tela sa marmol ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng kanyang pagtiklop. Itinaas niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, ang mga mata ni Wenceslao ay hindi nakakikitaan ng takot o pagsusumamo. Mayroon itong talim na tila kayang humiwa sa bawat hiyas na suot ng mga taong nakapaligid sa kanya. Why are you looking at me like that, Wens? Tapos ka na bang maglinis? Look, there is still a stain on your dignity, dear. Oh wait, wala ka nga pala nyon. Ang mapanguyam na hirit ni Lucinda habang iniikot ang kanyang buhok sa daliri. Hindi sumagot si Wenceslao. Sa halip, humakbang siya palapit kay Lucinda. Ang bawat pag-apak niya sa mamahaling sahig ay nag-iiwan ng bakas ng dumi at alak. Tila isang mantsa na hindi na mabubura ng kahit anong yaman ng mga Vilaro. Napaurong si Lucinda. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naging isang hitsura ng pagkalito at bahagyang kaba. Ang akala ninyo ay tapos na ako, Lucinda. Ang akala ninyo ay sapat na ang luhang ibinuhos ko sa sahig na ito para makuha ninyo ang gusto ninyo. Pero nagkakamali kayo. Ang bawat patak ng alak na ito sa damit ko, ang bawat insulto ninyo. Dadalhin ko ito hanggang sa araw na makita ko kayong nakaluhod sa harap ko. Ang boses ni Wenceslao ay mahina, ngunit punong-puno ng awtoridad. Isang boses na hindi pa naririnig ng sinuman sa mansyong iyon. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa pintuan ng kusina, ang daanang para sa mga tulad niyang itinuturing na mababa. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, napahinto siya sa tapat ng isang malaking haligi sa likod ng bulwagan. Napansin niya ang isang mahabang lamat na gumagapang mula sa kisame pababa sa pader. Ang semento ay tila nagbubulok, naglalabas ng mga maliliit na piraso ng buhangin sa bawat mahinang pagyanig ng musika sa paligid. Naalala niya ang mga kwento ni Celo tungkol sa mga materyales na binibili ni Don Tadeo, mga semento na hinaluan ng sobrang buhangin, mga bakal na manipis at madaling kalawangin. Ang mansyong ito, na simbolo ng kapangyarihan ng mga Vilaro, ay isang malaking kasinungalingan na nakatayo sa isang pundasyong marupok. Tila isang salamin ito ng pamilyang nakatira sa loob. Maganda sa labas, pero nabubulok sa loob. Mabilis ang kanyang paglabas sa gate ng mansyon. Hindi na niya inalintana ang dilim ng gabi o ang layo ng lalakarin. Ang tanging nasa isip niya ay si Celo. Kailangan niyang marating ang apartment bago pa mainom ng kanyang asawa ang peking gamot na ibinigay ni Doña Salvacion. Ang bawat paghinga niya ay tila isang panalangin. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagkarera sa tadhana. Nang marating niya ang maliit na apartment, hingal na hingal niyang binuksan ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang payapang mukha ng kanyang asawa. Ang baso ng tubig sa tabi ng kama ni Celo ay nakatapon sa sahig at ang kahon ng peking gamot ay bukas na. Si Celo ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng hangin na hindi niya matagpuan. Celo! Huwag! Huwag mong inumin yan! Ang sigaw ni Wenceslao habang patakbong lumalapit sa asawa. Ngunit huli na. Ang labi ni Celo ay mangingitim na at sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang isang piraso ng papel na nakatago sa loob ng kahon ng gamot. Isang lihim na mensahe mula kay Doña Salvacion na tila siyang naging huling mitya ng kanyang atake. Sa gitna ng takot ni Wenceslao, napansin niya ang isang figura sa anino ng sulok ng silid. Isang tao na hindi niya inaasahang makikita roon, hawak ang isang hiringgilya at may suot na uniforme ng isang nurse na hindi niya kailanman kinuha para sa asawa. Sino ka? Anong ginawa mo sa asawa ko? Ang nanginginig na tanong ni Wenceslao habang ang estranghero ay dahan-dahang humakbang palapit sa liwanag. Dala ang isang ngiting tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno.
Ang bawat pintig ng puso ni Wenceslao ay tila isang mabilis na tambol na nagbabadya ng panganib habang nakatitig siya sa estrangherong nasa tapat ng kanyang asawa. Ang liwanag mula sa bumbilya ay tumama sa malamig na dulo ng karayom na hawak ng taong nagpapanggap na nurse na tila isang kidlat na handang tumapos sa buhay na kanina pa niya pinoprotektahan. Ang amoy ng alkohol at gamot sa loob ng silid ay naging kasula-sulasok. Humahalo sa amoy ng ulan na dala ni Wenz mula sa labas. Bitawan mo siya. Huwag mong ituloy ang balak mo. Ang sigaw ni Wenceslao ay gumaralgal sa hangin, punong-puno ng desperasyon at poot. Hindi siya nag-isip. Gamit ang lakas na nakuha niya mula sa mga taon ng pagbubuhat ng mabibigat na planganan ng labada, mabilis niyang sinunggaban ang braso ng estranghero bago pa nito maiturok ang hiringgilya sa nangihinang braso ni Celo. Ang katawan ng dalawa ay nagpambuno. Lumilikha ng tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan sa sahig. Ang baso ng tubig na kanina ay nakapatong sa silya ay tumama sa semento. Nagkakalasog-lasog ang bubog na tila mga kristal ng pait na kumalat sa paligid. Hindi alintana ni Wenceslao ang hapdi nang may tumalsik na piraso sa kanyang binti. Ang tanging mahalaga ay ang ilayo ang kamandag sa kanyang asawa. Wenz, tumakas ka na. Ang paos na bulong ni Celo ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kaluluwa ng babae. Ang muka ng asawa ay namumutla na at ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Sa gitna ng pakikipagbuno, ang takip sa mukha ng estranghero ay nahulog. Nanlaki ang mga mata ni Wenceslao. Hindi ito isang tauhan lamang ng mga Vilaro. Ang mukhang tumambad sa kanya ay ang mukha ng mismong Draper ni Don Tadeo na siyang naghatid sa kanya kanina sa mansyon. Ang malamig na ngiti sa mga labi nito ay nagpapatunay na ang lahat ay bahagi ng isang madilim na ritual ng paglilinis ng pamilya Vilaro. Masyado kang maraming alam, Wenceslao. Sabi ni Doña Salvacion, mas mabuting magkasama na kayong mawala para wala nang maghabol sa Verdilinya. Ang malamig na sabi ng lalaki habang pilit na itinutulak ang hiringgilya patungo sa leeg ni Wenz. Ngunit bago pa man magtagumpay ang masamang balak, ang pinto ng apartment ay bumukas ng malakas. Tumama ang kahoy sa pader na tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Isang matipunong figura ang mabilis na pumasok at hinila ang Draper palayo kay Wenz. Ito ang bodyguard ni Attorney Ben-Hur, kasunod ang abogado na ang muka ay puno ng matinding pag-aalala. Mabilis na nagapi ang Draper habang si Wenceslao ay agad na lumuhod sa tabi ni Celo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang mukha ng asawa. Celo, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Narito na si attorney, narito na ang tulong. Maingat na kinuha ni Attorney Ben-Hur ang hiringgilya mula sa sahig at tiningnan ang laman nito. Isang uri ito ng gamot na nagpapatigil sa tibok ng puso ng mabilis. Kung hindi ka dumating sa tamang oras, Wenz, tapos na ang lahat. Nabalik lamang ang katinuan ni Wenceslao nang mapansin ang isang piraso ng papel na mahigpit na hawak ni Celo sa kanyang kabilang kamay. Isang luma at kupas na kasulatan na tila galing sa loob ng litratong nakuha nila kanina. Nang dahan-dahan itong buksan ni Attorney Ben-Hur sa ilalim ng ilaw, ang kanyang mga kamay ay nagsimula ring manginig. Ito ang nawawalang testamento ng tunay na may-ari ng Verdilinya. Hindi lamang ito lupa, Wenz. Ang buong kumpanya na pinatatakbo ng mga Vilaro ngayon ay nakasaad dito na dapat ay mapunta kay Marcelino sa oras na mawala ang kanyang ina. Napatingin si Wenceslao sa kanyang asawa na ngayon ay dahan-dahan nang kumakalma ang paghinga dahil sa tulong ng medikal na kit na dala ng mga tauhan ni Attorney Ben-Hur. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta at ang bawat luhang ibinuhos niya sa mansyon ay tila nagkaroon ng kahulugan. Ang katotohanan ay mas nakasisilaw pa
kaysa sa anumang hiyas ni Lucinda. Ngunit ang katahimikan ay muling binalot ng pangamba nang tumunog ang cellphone ng nadakip na Draper. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatayo ng balahibo ni Wenceslas, Don Tadeo. Ang bawat pag-ilaw ng screen ay tila isang babala na ang halimaw ay hindi titigil hanggat hindi nito nakukuha ang huling hininga ng katotohanan. Ano ang gagawin natin, attorney? Ang tanong ni Wenceslas habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa asawang tila isang sugatang leon na unti-unting bumabangon. Tumitig si Attorney Ben-Hur sa labas, kung saan ang ulan ay tila nagpapahiwatig ng isang mas malaking bao. Gagamitin natin ang kanilang sariling laro, Wenz. Bukas, sa anibersaryo ng Vilaro Consortium, doon nating itatama ang lahat. Ngunit kailangan mo ng tapang dahil ikaw ang magiging boses ni Celo sa harap ng lahat. Ang bawat salita ni Attorney Ben-Hur ay tila isang panandang bato sa landas ni Wenceslas. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang matinding determinasyon. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, isang katanungan ang nananatili sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang harapin ang mga demonyo ng kanyang kahapon sa harap ng buong bansa? Kailangan mong maging matatag, Wenceslas. Hindi na lang ito tungkol sa pananatiling buhay. Ito ay tungkol na sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa inyo. Ang tinig ni Attorney Ben-Hur ay tila isang malakas na agos na humahampas sa batuhan ng kaisipan ni Wenceslas. Sa loob ng maliit at ligtas na silid na tinutuluyan nila, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na sikat ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana. Nakaupo si Wen sa tabi ng higaan ni Celo, maingat na pinupunasan ang noo ng asawa gamit ang basang bimpo. Ang bawat paghaplos niya ay punong-puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang baka mabura ang kakarampot na lakas na bumabalik sa katawan ni Marcelino. Tiningnan ni Wenceslas ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na may mga kalyo mula sa ilang taong paglalaba. Ang mga kamay na sanay sa hapdi ng sabon at init ng araw. Paano niya haharapin ang mga nagigandahang ilaw ng Vilaro Consortium? Paano niya itatayo ang kanyang ulo sa gitna ng mga taong ang tingin sa kanya ay mantsa sa kanilang malinis na sahig? Attorney, I'm just a laundry woman. Sanay ako sa amoy ng sikat ng araw at sabon, hindi sa amoy ng mga mamahaling pabango at kasinungalingan nila. Baka pagkakita pa lang nila sa akin, malaman na nilang hindi ako kabilang doon. Ang mahinang bulong ni Wenz, habang ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik ng pag-aalinlangan. Dahan-dahang iminulat ni Celo ang kanyang mga mata. Kahit nanghihina, hinawakan niya ang dulo ng daliri ni Wenceslas. Ang kanyang hawak ay marahan, ngunit may dalang kuryente ng paninindigan na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo para kay Wenz. Mahal ko, hindi ang iyong pananamit ang titingnan nila, kundi ang katotohanang dala mo. You are my voice, Wenz. Ang bawat sakripisyo mo sa loob ng maraming taon, iyan ang iyong korona. Wear it with pride. Ang mga salita ni Celo ay tila mga butil ng ginto na nahulog sa pusali ng takot ni Wenceslas. Naramdaman niya ang init na gumagapang mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niyang pumatak ang luha. Sa gabing ito, tapos na ang panahon ng pag-iyak. Bukas, ang bawat luhang idinanat niya ay magiging lason para sa mga Vilaro. Habang naghahanda si Attorney Ben-Hur sa mga dokumento, inilabas niya ang isang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng bestida na kulay asul, tila kulay ng langit, matapos ang isang malakas na bao. Kasama nito ang isang lumang kwintas na may pendant na hugis dahon, ang tanging alahas na naiwan ng ina ni Celo. Ang kinang ng ginto ay hindi magarabo, ngunit may dalang bigat ng kasaysayan at katarungan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang mansyon ng mga Vilaro ay balot ng pagdiriwang. Ang mga tauhan ay abala
sa pag-aayos ng mga pulang alpombra at mga naglalakihang palamuti para sa anibersaryo ng kumpanya. Naririnig ang malalakas na utos ni Doña Salvacion habang si Lucinda ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot, hindi alintana na ang pundasyong kinatatayuan nila ay unti-unti nang kinakain ng anay ng kanilang sariling mga lihim. Hindi nila alam, ang driver na inaasahan nilang magbabalita ng tagumpay ay nasa kamay na ng batas. Ang katahimikan mula sa apartment ni Wenceslao ay ipinagpalagay nilang katahimikan ng kamatayan. Ang kumpiyansang ito ang magiging mitya ng kanilang sariling pagguho. Nabalik ang tingin ni Wenceslao sa salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi niya nakita ang pagod na labandera. Nakita niya ang isang babaeng may apoy sa mga mata, isang reynang handang bawiin ang kaharian para sa kanyang hari. Isinuot niya ang kwintas at ang lamig ng metal sa kanyang balat ay nagsilbing paalala ng lahat ng pait na kanyang tiniis. Handa na ako, attorney. Let's give them the show they will never forget. Ang matapang na pahayag ni Wenz, ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Ngunit habang naglalakad sila palabas ng pinto, patungo sa sasakyang magdadala sa kanila sa huling labanan, isang kaisipan ang biglang sumagi sa isipan ni Wenceslao. Paano kung sa huling sandali ay magtaksilang kanyang katawan? Paano kung ang takot na itinanim ng mga Vilaro sa loob ng maraming taon ay muling sumibol sa harap ng mga kamera? Ang sasakyan ay nagsimulang gumalaw. Ang tunog ng makina ay tila isang babala sa gabi. Habang ang mga ilaw ng lungsod ay mabilis na dumaraan sa labas ng bintana, mahigpit na hinawakan ni Wenceslao ang dokumentong magpapabagsak sa isang imperyo. Ngunit sa ilalim ng kanyang upuan, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig ng sahig ng sasakyan. Isang pakiramdam na tila may hindi tama sa mekanismo nito. Attorney, nararamdaman mo ba iyon? Ang tanong ni Wenceslao habang ang kaba ay muling gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi sumagot ang abogado sapagkat ang kanyang pansin ay nakapako sa mga sasakyang tila sumusunod sa kanila mula sa dilim ng kalsada. Huwag mong bitawan ang manibela, bilisan mo pa. Ang sigaw ni Attorney Ben-Hur sa kanyang driver ay tila isang hagupit sa gitna ng tensyon sa loob ng sasakyan. Sa labas, ang dalawang itim na sasakyan ay tila mga aninong naglalayong sumagpang, pilit silang ginigipit sa gilid ng madilim na highway. Naririnig ni Wenceslao ang ungol ng makina ng kanilang sasakyan na tila isang hayop na naghihingalo, habang ang bawat pagkiskis ng goma sa basang semento ay nagpapadama ng panginginig sa buong kabuuan ng sasakyan. Mahigpit ang hawak ni Wenz sa kanyang bag na naglalaman ng mga dokumento. Ang kanyang kuko ay tila ibinabaon na niya sa balat ng kanyang palad, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kwintas ng ina ni Celo sa kanyang leeg. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Sa bawat pag-iwas ng kanilang sasakyan, sa mga pilit na bumabangga sa kanila, tila tumitigil ang tibok ng kanyang puso. Wenz, yumuko ka! Huwag kang titingin sa labas! Utos ni Attorney Ben-Hur habang mabilis itong may tinatawagan sa kanyang cellphone. Sa isang matalas na pagpihit ng manibela, ang kanilang sasakyan ay pumasok sa isang mas maliwanag na bahagi ng kalsada patungo sa bukana ng tanyag na hotel kung saan ginaganap ang anibersaryo ng Vilaro Consortium. Ang liwanag ng mga dambuhalang billboard at mga dekorasyon ay tila nanunura sa dilim na kanilang pinanggalingan. Sa isang himala ng pagkakataon, ang mga sasakyang sumusunod sa kanila ay biglang bumagal at lumihis ng landas nang makitang marami ng saksi at mga pulis sa paligid ng hotel. Nang huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng pulang alpombra, tila nawalan ng hangin sa baga si Wenceslao. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng tangkaing tumayo, ngunit ang boses ni Celo sa kanyang isipan ang nagsilbing tungkod niya. Ikaw ang aking boses, Wenz. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang asul niyang bestida ay humahalik sa sahig, at ang bawat hakbang niya
ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang mga gwardiya sa entrance ay nag-alinlangan nang makita siya, ngunit ang awtoridad ni Attorney Ben-Hur at ang kinanang kwintas sa leeg ni Wentz ay tila nagbigay sa kanya ng pasaporte sa loob ng mundong matagal nang nagtaboy sa kanya. Pagpasok sa loob ng malawak na ballroom, bumungad sa kanila ang isang tanawing puno ng karangyaan. Ang tema ng gabi ay pundasyong bakal, isang pagpupugay sa katatagan ng mga gusaling itinayo ng mga Vilaro. Ngunit para kay Wentz, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti sa ibabaw ng isang libingan. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo sa entablado si Don Tadeo. Suot ang kanyang barong na puno ng burda, habang sa tabi niya ay si Doña Salvacion na tila reyna ng kadiliman sa kanyang gintong bestida. Sa loob ng 3 dekada, ang Vilaro Consortium ay naging simbolo ng katatagan. Ang bawat hollow block na inilatag namin ay may kasamang pangako ng kaligtasan para sa bawat Pilipino. Ang malakas na pahayag ni Don Tadeo sa harap ng mikropono na sinundan ng malakas na palakpakan. Hindi nakatiis si Wenceslao. Habang ang lahat ay abala sa pagpupuri sa hari ng mga kasinungalingan, dahan-dahan siyang naglakad sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang malakas na pagtambol na humati sa palakpakan. Napansin siya ni Lucinda na nasa gilid ng entablado, abala sa pagkuha ng video. Ang cellphone nito ay muntik nang mahulog ng makilala ang babaeng papunta sa harap. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Sino ang babaeng ito na nakasuot ng asul, na ang mukha ay pamilyar ngunit may dalang kakaibang tapang? Huminto si Wenceslao sa paanan ng entablado. Tumingala siya kay Don Tadeo. Ang gulat sa mukha ng matandang lalaki ay tila isang selyo ng kanyang pagkatalo. Ang mikropono ay naiwang bukas at ang katahimikang bumalot sa silid ay sapat na upang marinig ang bawat paghinga. Ang pundasyong sinasabi mo, Don Tadeo, ay hindi gawa sa bakal. Ang boses ni Wenceslao ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malinaw at walang bahid ng takot. Ito ay gawa sa dugo ng mga manggagawang pinabayaan ninyo at sa mga luhang ninakaw ninyo mula sa amin. At ngayong gabi, ang pundasyong yan ay tuluyan ng guguho. Isang malakas na ingay ang nagmula sa itaas na bahagi ng ballroom. Ang malaking chandelier na simbolo ng yaman ng mga Vilaro ay bahagyang gumalaw. At ang mga lamat sa pader na napansin ni Wentz noon sa mansyon ay tila nagsimulang magpakita rin dito sa hotel na itinayo rin ng kumpanya. Ngunit ang mas malaking bitak ay hindi sa gusali, kundi sa mukha ni Doña Salvacion na tila nakakita ng multo. "Security! Ilabas ang baliw na yan!" Ang hiyaw ni Doña Salvacion, ngunit walang gwardiyang gumalaw dahil sa likod ni Wentz ay nakatayo si Attorney Ben-Hur. Hawak ang mga dokumentong may selyo ng korte at ng Verdilinia Holdings. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng video ng mga proyekto ng kumpanya ay biglang nag-iba ng imahe. Ang lumabas ay hindi ang mga magagandang gusali, kundi ang isang lihim na video na kinuha sa loob ng opisina ni Don Tadeo. Ang lahat ay napasinghap. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang bombang handa ng sumabog. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Wenceslao ang isang pamilyar na anino sa entrance ng ballroom. Isang lalaking nakatayo ng tuwid, suot ang isang simpleng barong, na ang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may pagmamalaki at pag-ibig. Selo, buhay siya. At hindi siya dumating para lamang manood, kundi para wakasan ang lahat. Ngunit bago pa makalapit si Selo, ang mga ilaw sa buong ballroom ay biglang namatay. Iniwan ang lahat sa gitna ng isang madilim at nakatutulig na katahimikan na tila nagbabadya ng isang pangyayaring walang sino man ang handang harapin. Ang paglubog ng liwanag sa ballroom ay tila isang malaking tabing na bumagsak. Inihagis ang lahat sa isang nakatutulig na dilim. Ang ingay ng pagkabigla at pagkatakot
ay umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila mga alon na humahampas sa pampang. Narinig ni Wenceslao ang ilang pagbagsak ng mga baso at plato, ang mga bulungan na unti-unting lumalakas, at ang pagmamadali ng mga tauhan upang maibalik ang ilaw. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa direksyon kung saan niya huling nakita si Selo. Alam niyang buhay ito. Naramdaman niya ang presensya nito kahit pa hindi na nila nakikita ang isa't isa. Sa dilim, narinig ni Wenceslao ang isang malakas na boses na umalingaw-ngaw. Ito ay si Don Tadeo, na pilit na pinatatahimik ang mga panauhin. Manatili kayong kalmado. Isa lamang itong maliit na aberya. Sino ang nagpatay ng ilaw? Dali, ibalik ninyo ang liwanag. Kasunod nito ay ang boses ni Doña Salvacion na puno ng pagkabahala. Nasaan si Lucinda? Hanapin ninyo ang anak ko. Attorney Villacorta, anong ibig sabihin nito? Ikaw ba ang may gawa ng lahat ng ito? Ngunit bago pa man makasagot si Attorney Ben-Hur, isang malinaw at matatag na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid, na tila nagmula sa mismong speaker ng entablado. Hindi ito ang boses ni Wenceslao, at hindi rin ito ang boses ni Attorney Ben-Hur. Ito ay boses ni Marcelino. Ang liwanag ay matagal nang namatay sa kumpanyang ito, Don Tadeo. At ang dilim na nararanasan ninyo ngayon, iyan ang katotohanang pilit ninyong itinago sa loob ng maraming taon. Ang bawat salita ni Selo ay tila isang kidlat na tumatama sa gitna ng dilim. Nagkaroon ng isang malalim na paghinga ang mga panauhin. Alam nilang buhay si Marcelino. Ang taong itinuring nilang patay ay muling bumangon mula sa libingan ng mga kasinungalingan ng pamilya Villaro. Sa gitna ng tensyon, unti-unting bumalik ang ilaw. Ngunit ang bumungad sa lahat ay hindi ang dating marangyang tanawin. Ang malaking screen sa likod ng entablado ay nagpakita ng isang video, isang footage na kuha mula sa opisina ni Don Tadeo. Dito ay makikita ang pag-uusap ni Don Tadeo at ni Doña Salvacion na nagpaplano kung paano mandadaya sa mga materyales sa konstruksyon at kung paano susuhulan ang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga mukha ni na Don Tadeo at Doña Salvacion sa video ay malinaw, kasama ang kanilang mga mapanlinlang na tawa habang sila ay nagbibilang ng pera. Nagkaroon ng isang malakas na bulungan ang mga panauhin. Ang bawat isa ay nakatingin sa screen at pagkatapos ay bumaling sa entablado, kung saan nakatayo sina Don Tadeo at Doña Salvacion na ang muka ay namumutla na. Ang kanilang mga ngangiti ay tuluyan nang nawala, napalitan ng isang hitsura ng matinding takot at pagkabigla. Ito ay peking video. Gawa-gawa lang ito. Sabotahe! Sigaw ni Doña Salvacion, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na, nawawalan ng dating awtoridad. Ngunit ang video ay nagpatuloy. Sunod na lumabas ang isang listahan ng mga pangalan, mga opisyal ng gobyerno na nakatanggap ng suhol, mga kontratistang nakipagsabuatan, at ang mga pangalan ng mga proyekto kung saan ginamit ang substandard na materyales. Ang bawat pangalan ay tila isang bomba na unti-unting sumasabog sa pundasyon ng Villaro Consortium. Narinig ni Wenceslao ang isang mahinang pag-ungol. Tiningnan niya ang direksyon nito. Si Lucinda, na kanina ay nagtatago sa likod ng entablado, ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang cellphone ay nasa kanyang kamay at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabigla. Ang kanyang live stream na hanggang ngayon ay umaandar pa rin ay nagpapakita ng lahat ng nangyayari sa loob ng ballroom. Ngunit ang mga komento na kanyang binabasa ay hindi na mga papuri, kundi mga pag-atake. Corrupt, magnanakaw, karma. At sa gitna ng lahat ng ito, sa harap ng entablado, dahan-dahang lumakad si Marcelino. Suot niya ang isang barong na simple, ngunit ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng katotohanan. Huminto siya sa tabi ni Wenceslao, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa,
at tiningnan ang mga mata nito. Walang salita. Tanging ang pag-ibig at pagtitiwala ang naging tulay sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito sabotahe, Doña Salvacion, ang malakas na pahayag ni Celo habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ito ang katotohanan. Ako si Marcelino Villaro, ang anak na itinapon ninyo, at ngayong gabi, ang Verdelia Holdings, ang kumpanyang pilit ninyong ninakaw sa aking ina, ay magpapakita sa inyo kung ano ang tunay na pundasyon ng tagumpay. Sa isang malakas na tunog ng pag-click, ang screen ay nag-iba muli. Ngayon, ipinakita nito ang mga larawan ng libu-libong bahay na itinayo ng Verdelia para sa mga mahihirap, ang mga eskwelahan na pinunduhan nito, at ang mga mukha ng mga manggagawang nakatanggap ng patas na sahod at proteksyon. Ang lahat ng ito ay pinatunayan ng mga dokumento na ngayon ay inilalabas ni Attorney Ben-Hur at ipinapakita sa mga miyembro ng media na kasama sa pagdiriwang. Ang lahat ng panauhin ay napanganga. Ang kanilang mga mata ay lumipat mula kay Celo patungo kay Don Tadeo, na ngayon ay tila isang estatwa ng pagkagulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tila may sasabihin, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuguho sa harap ng kanyang mga mata, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan na matagal nilang tinago. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang pangamba ang muling gumapang sa puso ni Wenceslao. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang galit ng mga Villaro ay mas matalim pa kaysa sa anumang ebidensya. At sa sandaling iyon, napansin niya ang isang lalaki na pilit na sumisiksik sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa direksyon ni Celo. Ang bawat tibok ng puso ni Wenceslao ay tila isang babala, habang nakatitig siya sa lalaking pilit na sumisiksik sa gitna ng kaguluhan. Ang itim nitong suit ay tila isang anino sa gitna ng mga nagsisikip na panauhin, at ang mga mata nito ay may taglay na lamig na tila yelo, isang tingin na nagpapahiwatig ng masamang balak. Sa gilid ng entablado, si Don Tadeo ay nakatulala. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng pader, habang si Doña Salvacion ay pilit na niyuyugyog ang kanyang asawa. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Mahigpit na hinawakan ni Wenceslao ang kamay ni Celo. Hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon, ngunit ang kanyang instinto bilang isang ina at asawa ay nagbabala sa kanya na may nagbabadyang panganib. Sa gitna ng malakas na bulungan at ingay ng media na nagtatala ng bawat detalye ng iskandalo, ang kanilang dalawa ay tila nasa isang bula ng katahimikan. Celo, may problema. Ang mahinang bulong ni Wenz, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa estranghero. Sinundan ni Celo ang tingin ng kanyang asawa. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang determinasyon ay napalitan ng isang matalas na pagkaalerto. Kilala niya ang lalaking iyon. Siya si Mang Tonyo, ang dating personal na driver at kanang kamay ni Don Tadeo, ang taong matagal nang nagtatago ng maruming sekreto ng pamilya Villaro. Attorney, tingnan mo si Mang Tonyo. Ang mabilis na bulong ni Celo kay Attorney Ben-Hur na abala sa pakikipag-usap sa mga reporter. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, mabilis na lumapit si Mang Tonyo kay Celo. Ang kanyang kamay ay biglang gumalaw. Mayroon itong hawak na isang matalim na balaraw na kuminang sa ilalim ng ilaw ng mga kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Tila isang taong walang ibang naiisip, kundi ang paghihiganti. Papatayin kita, Marcelino, dahil sa'yo nawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Pinagbantaan ako ni Don Tadeo na aalisin ang pamilya ko kung hindi ko gagawin ito. Ang sigaw ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay tila isang hayop na sugatan
Nagkaroon ng isang malakas na pagkabigla ang mga tao. Ang mga reporter ay mabilis na nag-iwas habang ang mga security guard ay pilit na umaakyat sa entablado. Ngunit huli na, ang balaraw ay umaasinta sa direksyon ng puso ni Celo. Sa isang iglap, mabilis na humarang si Wencesla. Hindi siya nag-isip. Ang kanyang katawan ang naging kalasag para sa asawa. Ang matalim na dulo ng balaraw ay hindi tumama sa puso ni Celo. Sa halip, ito ay tumagos sa kanyang braso. Isang malalim at mahabang hiwa na nagpahiwatig ng dugo. Wens, ang sigaw ni Celo, puno ng matinding sakit at pag-aalala. Ang init ng dugo ay unti-unting dumaloy sa braso ni Wenceslao, humahalo sa malamig na tela ng kanyang asul na bestida. Ngunit hindi siya sumigaw. Ang tanging ginawa niya ay ang masigpitan ng paghawak sa braso ng kalaban, pilit na pinipigilan ito na makagalaw. Sa loob ng ilang segundo, ang security ay mabilis na nakarating at mabilis na nagapi si Mang Tonyo. Naramdaman ni Wenceslao ang unti-unting paghina ng kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay nagdilim, ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang mga bisig ni Celo na mahigpit na yumakap sa kanya. Ang init ng kanyang asawa ay tila isang huling paalala na ang kanilang pag-ibig ang tanging bagay na tunay at hindi mananakaw ng sinuman. Wens, gising ka! Huwag mo akong iwan. Ang boses ni Celo ay puno ng sakit at panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa asawang na ngayon ay walang malay na nakasandal sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga panauhin ay tila natahimik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkabigla at awa. Ang isang simpleng babae ay nagawa ang isang bagay na mas matapang pa kaysa sa sinumang bayani sa kanilang mga teleserye. Habang maingat na inaalalayan si Wenceslao patungo sa isang ambulansya, ang mga kamera ay patuloy na nagtatala ng bawat sandali. Ang mga reporter ay pilit na lumalapit, nagtatanong ng mga detalye. Ngunit ang tanging nakapako sa isipan ni Celo ay ang asawa. Ang kanyang sariling kalagayan ay hindi niya na inalala. Samantala, sa entablado, si Don Tadeo ay unti-unting bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang paghinga ay bumibigat. Ang pagkakanulo ni Mang Tonyo, ang biglaang paglitaw ni Celo, at ang pagpapakita ng kanyang mga kasinungalingan sa harap ng buong bansa ay tila isang malaking hagupit na humati sa kanyang kaluluwa. Nabalik lamang siya sa kanyang katinuan nang maramdaman ang mainit na kamay ni Doña Salvacion na mahigpit na humahawak sa kanyang kamay. Hindi pa tayo tapos, Tadeo. Hindi pa natin hahayaan na mawala ang lahat sa atin. Meron pa tayong baraha. Ang bulong ni Doña Salvacion, ang kanyang mga mata, ay puno pa rin ng galit at pagnanais na manalo. Ngunit ang mga salitang yun ay tila wala ng saysay. Ang lahat ng tao sa loob ng ballroom ay nakatitig sa kanila, hindi na bilang mga pinuno, kundi bilang mga taong biktima ng kanilang sariling kasinungalingan. Ang lahat ng karangyaan, ang lahat ng yaman, ay tila isang malaking tabing na ngayon ay tuluyan ng nalaglag. Ang naiwan ay ang hubad na katotohanan, ang isang pamilyang Vilaro na ngayon ay itinuturing na kalaban ng sarili nilang bansa. Ngunit habang ang ambulansya ay papalayo sa hotel, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Celo. Paano kung ang sugat ni Wenceslao ay mas malalim pa kaysa sa nakikita? At paano kung ang pagligtas niya sa kanya ay maging mitya ng isang mas malaking sakripisyo? Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang malungkot na awit na humahati sa dilim ng gabi habang binabagtas nila ang kalsada patungo sa ospital. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hawak ni Celo ang kamay ni Wenceslao. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maputlang mukha ng asawa. Ang bawat paghinga nito ay tila isang hamon sa kanyang puso. Ang init ng dugo ni Wens sa kanyang kamay
ay nagsisilbing paalala ng sakripisyong ginawa nito. Wens, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Ang bulong ni Selo. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng takot na matagal na niyang pilit na itinago. Sa lahat ng oras na itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao mula sa mundo, ang tanging layunin niya ay protektahan si Wenceslao. Ngunit sa isang iglap, siya ang naging dahilan ng panganib sa buhay nito. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na inilipat si Wenceslao sa emergency room. Ang mga doktor at nurse ay nagmamadaling gumalaw. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng babae. Si Selo, kasama si Attorney Ben-Hur, ay pinayuhang maghintay sa labas. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila 1,000 taon para kay Selo. Ang tunog ng mga instrumentong medikal sa loob ng ER, ang mga bulungan ng mga doktor, at ang liwanag ng ilaw na tumatagos sa pintuan ay tila nagpapahiwatig ng isang masamang balita. Selo, kailangan mong magpakatatag. Lalaban si Wens. Mahal na mahal ka niya, ang sabi ni Attorney Ben-Hur habang tinatapik ang balikat ng binata. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila walang epekto kay Selo. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa mga sandaling nakalipas, ang pagbaba ng balaraw, ang pagharang ni Wens, ang init ng dugo. Nais niyang siya ang nasugatan. Nais niyang siya ang nasa loob ng ER, hindi ang asawa. Habang naghihintay, naramdaman ni Selo ang vibration ng kanyang cellphone. Ito ay si Tia Belen, ang matandang tindera ng lugaw na matagal nang naging kaibigan ni Wens. Narinig na nito ang balita. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagdarasal. Huwag kang bibitaw, Selo. May awa ang Diyos. Alam kong malakas si Wens. Napanood namin ang lahat. Ang pagmamahal niya sa iyo, iyan ang tunay na yaman. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng isang kakarampot na pag-asa kay Selo. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng kasakiman at kasinungalingan ng mga Vilaro, mayroon pa ring mga taong naniniwala sa kanila. Mga taong nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Matapos ang mahabang oras ng paghihintay, lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Matagumpay nating nakuha ang balaraw. Malalim ang sugat, ngunit hindi ito tumama sa mga major organ. Kailangan niya ng pahinga, ngunit makakaligtas siya. She's a fighter, ang sabi ng doktor na nagbigay ng malaking ginhawa sa puso ni Selo. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Selo, ang doktor ay nagbigay ng isang babala. Ang sugat ay nagdulot ng malaking pagkawala ng dugo. Kailangan niya ng blood transfusion at base sa aming initial assessment, meron siyang rare type ng dugo. Napatingin si Selo sa kanyang mga kamay. Alam niyang pareho sila ng blood type ni Wenceslao. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan at sa kanyang sakit sa puso, alam niyang hindi siya maaaring magbigay ng dugo. Ang kanyang isipan ay pilit na naghahanap ng solusyon. Sino ang may rare type ng dugo na maaaring makatulong sa kanyang asawa? Habang ang pag-asa ay tila unti-unting lumalabo, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Ako ang magbibigay ng dugo. Pareho kami ng blood type ni Wenceslao. Nagulat si Selo nang makita ang taong nagsalita. Ito si Lucinda. Nakasuot pa rin siya ng kanyang mamahaling bestida, ngunit ang kanyang mukha ay walang makeup at puno ng luha. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit at pagmamataas, kundi ng isang matinding pagsisisi at pag-aalala. I need to do this, Selo. Ito lang ang tanging paraan para maibsan ko ang kasalanan ko sa kanya. Please, let me help her. Ang pakiusap ni Lucinda, ang kanyang boses ay nanginginig. Nag-alinlangan si Selo. Ang lahat ng kasamaan na ginawa ni Lucinda sa kanila ay pilit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit sa harap ng panganib sa buhay ng kanyang asawa, alam niyang hindi siya maaaring maging mapili. Sige,
Ngunit kapag may nangyaring masama sa asawa ko, wala kang matatakasan sa akin, Lucinda. Ang babala ni Selo, tumango si Lucinda. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawa ay naglakad patungo sa blood bank na tila mga anino ng kanilang nakaraan. Ngayon ay pinagsama-sama ng isang kapalarang mas malaki pa sa kanilang sarili. Ngunit habang papasok si Lucinda sa silid ng blood donation, isang mata ng nurse ang biglang lumapit kay Selo at bumulong. Selo, may naiwang sulat sa bulsa ng iyong kapatid. Galing iyan kay Doña Salvacion. At hindi ko alam kung dapat mo ba itong basahin. Pero sa tingin ko, kailangan mong malaman ng totoo. Napatingin si Selo sa direksyon ni Lucinda. Sa pagitan ng pag-asa at pagtataksil, isang bagong lihim ang tila naghihintay na mabuksan. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa pamilya Vilaro at sa tunay na motibo ng kanyang kapatid. Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy mula sa braso ni Lucinda patungo kay Wenceslas ay tila isang malabong tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa labas ng blood bank, mahigpit na hawak ni Selo ang nakatiklop na sulat na galing kay Doña Salvacion na ibinigay ng nurse. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang matinding pagkalito. Ano pa bang sikreto ang pilit na itinatago ng kanyang pamilya? Dahan-dahan niyang binuksan ang sulat. Ang bawat letra ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa kanyang puso. Anak ko, Lucinda, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi nagtagumpay ang plano. Alam kong galit ka. Alam kong iniisip mong traidor ako. Pero ginawa ko lang ang lahat para sa'yo. Ang Berdelinya, iyan ang tanging magliligtas sa atin mula sa pagkalugi. Ang iyong ama ay nalulong sa sugal at utang. Ang lahat ng yaman natin ay unti-unting nawawala. At ang tanging paraan para mabawi natin ang lahat ay ang pagkuha ng lupang iyon mula sa kapatid mong walang silbi. Hindi mo naiintindihan, Lucinda. Si Marcelino, hindi siya ang kapatid mo. Siya ay anak sa labas. At ang katotohanan yan, ang pilit naming itinago sa loob ng maraming taon. Dahil kung malaman ito ng lahat, tuluyan ng madudurog ang pamilya Vilaro. Ang dugo mo, Lucinda, iyan ang tanging magliligtas sa kanya. Ang dugo mo at ni Marcelino ay magkaiba, kaya huwag kang mag-alala. Ang dugo mo ay para lamang sa pagliligtas ng buhay, hindi para sa pagtataksil sa atin. Ito ang huling pagkakataon natin para manalo. Kunin mo ang sulat na ito at itago mo. Kapag nagtagumpay ka, ipapamana ko sa iyo ang lahat, nagmamahal, iyong ina. Nabitawan ni Selo ang sulat. Ang bawat salita ay tila isang malaking pader na bumagsak sa kanyang harapan. Siya ay anak sa labas? Ang lahat ng pang-aalipusta ni Don Tadeo, ang lahat ng pagpapahirap ni Doña Salvacion, at ang lahat ng pagnanais na burahin siya sa mundo. Hindi lamang ito tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa isang matinding lihim ng pamilya. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa mga sandali ng kanyang kabataan. Ang malamig na pakikitungo ni Don Tadeo, ang pagtawag nito sa kanya ng mantsa sa pamilya, at ang palagiang pagpabor kay Lucinda. Ang lahat ay tila nagkaroon ng koneksyon, ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili. Paano niya sasabihin kay Wenceslas ang katotohanan ito? Paano niya haharapin ang kanyang asawa na handang magsakripisyo ng buhay para sa kanya, na ngayon ay malalaman na ang kanyang pagkatao ay isang malaking kasinungalingan? Sa sandaling iyon, lumabas si Lucinda mula sa blood bank. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Hindi na galit. Napansin niya ang nakakalat na sulat sa sahig. Nag-iba ang kanyang ekspresyon at sa unang pagkakataon, nakakita si Selo ng isang bahagyang takot sa mga mata ng kanyang kapatid. Nabasa mo na? Ang tanong ni Lucinda, ang kanyang boses ay mahina. Tumango si Selo. Bakit?
Bakit ninyo itinago ang lahat ng ito sa akin, Lucinda? At ikaw, bakit ka pa rin sumusunod sa mga plano nila, gayong alam mong mali? Dahan-dahang lumapit si Lucinda. Hindi ko rin alam, Selo. Simula pa lang, sinabi na nila sa akin na ikaw ang dahilan ng lahat ng problema. I was just following orders. At ang sulat na yan, ibinigay sa akin ni Mommy bago kami umalis sa mansyon, kasama ang banta na kung hindi ko ito gagawin, sisirain niya rin ako. Napatingin si Selo sa kanyang kapatid. Ang lahat ng galit na naramdaman niya sa loob ng maraming taon ay tila unti-unting nawala, napalitan ng isang matinding awa. Si Lucinda ay biktima rin ng kanyang sariling pamilya. Isang manika na ginagamit para sa masasamang balak. Hindi ka dapat nagpapakain sa takot, Lucinda. Ang pamilya ay hindi dapat nagtataguan ng lihim. Ang pamilya ay nagmamahalan at nagpoprotekta sa isa't isa. Ang sabi ni Selo, habang dahan-dahan niyang pinupulot ang sulat at inilalagay sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, muling lumabas ang doktor. Nagtagumpay ang blood transfusion. Stabilized na si Miss Wencesla. Maari na siyang ilipat sa isang pribadong silid. Nagkaroon ng isang malaking ginhawa ang puso ni Selo. Sa kabila ng lahat ng lihim at kasinungalingan, ang kanyang asawa ay ligtas. Ngunit habang papasok siya sa silid ni Wencesla, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin ang kanyang asawa na ngayon ay malalaman na ang kanyang pagkatao ay isang malaking kasinungalingan? Nang pumasok siya sa silid, nakita niya si Wencesla na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay regular na. Maingat niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Ang init nito ay tila nagpapahiwatig ng kanyang paggaling. Ngunit habang nakatitig siya sa kanyang asawa, isang pangamba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung ang paggaling ni Wencesla ay magiging mitya ng isang mas malaking paghaharap? At paano kung ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay magsisilbing isang balaraw na hihiwa sa kanyang puso? Tulad ng balaraw na tumama sa kanyang asawa, ang bawat sinag ng araw na tumago sa bintana ng pribadong silid ay tila nagbabalik ng kulay sa maputlang mukha ni Wencesla. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa. Ang unang nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Selo na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang balabal na bumabalot sa kanya, nagbibigay ng kakaibang kapayapaan sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat. Selo, anong nangyari? Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit may bahagyang pag-asa sa bawat salitang lumalabas. Ngumiti ng bahagya si Selo, pilit na itinatago ang sakit at bigat sa kanyang dibdib. Ligtas ka, mahal ko. Nagawa mong iligtas ako. Salamat, Wenz. Pilit na gumalaw si Wencesla, ngunit agad niyang naramdaman ang hapdi sa kanyang braso. Saka lamang niya naaalala ang lahat ng nangyari, ang pagtama ng balaraw, ang mukha ni Mang Tonyo, at ang kanyang paghaharap sa mga bilaro sa gitna ng spotlight. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip na ngayon ay unti-unting nagiging isang masakit na katotohanan. Selo, ang plano, ang mga bilaro, anong nangyari sa kanila? Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Selo ang mukha ng asawa. Napanood ng buong bansa ang kanilang kasinungalingan, Wenz. Ang Verdelinia ay nakalantad na bilang ang tunay na tagapagmana ng Verdelinia Holdings at ang lahat ng katibayan ng kanilang korupsyon ay hawak na ng mga awtoridad. Magbabayad sila sa lahat ng kanilang ginawa. Ngumiti si Wencesla, isang ngiting may halong pait. Ang lahat ng pagtitiis niya ay tila nagkaroon ng saysay. Ngunit habang tinitingnan niya ang mukha ni Selo, napansin niya ang isang kakaibang kalungkutan sa mga mata nito. Isang kalungkutan na hindi niya maintindihan. Selo, may problema ba? Ang tanong ni Wenz, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng malakas. Tumingala si Selo sa kisame,
Pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Wenceslao ang katotohanan. Ngayon na, habang malakas pa ang asawa at habang meron pa siyang lakas para sabihin ang lahat. Wens, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang lihim na matagal nang itinago sa akin at sa ating lahat. Bago pa man makasagot si Wenceslao, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Ben-Hur kasama si Lucinda. Ang mukha ng huli ay maputla pa rin, ngunit meron na itong bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Wenceslao nang may isang ngiting hindi puno ng pagmamataas, kundi ng pagsisisi. Wens, gising ka na. Salamat sa Diyos, ang sabi ni Lucinda. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalala. Nagulat si Wenceslao. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Lucinda at lalo na ang mga salitang lumalabas sa bibig nito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inihanda na ni Celo ang kanyang sarili. Wens, si Lucinda ang nagbigay ng dugo para sa'yo. Rare type ang dugo mo at siya lang ang mayroon. Nanlaki ang mga mata ni Wenceslao. Hindi niya akalain na ang taong nagpahamak sa kanya ay siya ring magliligtas sa kanyang buhay. Ngunit habang tinitingnan niya si Lucinda, nakaramdam siya ng isang kakaibang emosyon, isang halo ng pagkabigla at pagpapatawad. Wens, mayroon pa akong dapat sabihin sa'yo, ang pahayag ni Celo habang inilalabas niya ang nakatiklop na sulat mula sa kanyang bulsa. Ito ay galing kay Doña Salvation at ang nilalaman nito, ito ang magpapaliwanag sa lahat ng pang-aalipusta at pagpapahirap na naranasan natin. Habang binabasa ni Celo ang sulat, ang bawat salita ay tila mga martilyong tumatama sa puso ni Wenceslao. Ang katotohanang si Celo ay anak sa labas, ang dahilan ng lahat ng pagtatago at pagtatakwil ng pamilya Villaro. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi dahil sa galit, kundi sa matinding awa para sa asawa. Ang lahat ng hirap na tiniis niya ay doble pa pala sa hirap na dinanas ni Celo. Celo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang tanong ni Wenceslao. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Celo ang kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ayaw kitang madamay. Mahal ko. Ayaw kong maranasan mo ang sakit na naramdaman ko. Pero ngayon, wala na akong itatago sa'yo. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Lucinda. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Celo, patawarin ninyo ako. Naging bulag ako sa lahat ng kasamaan ng aking pamilya. Naging biktima rin ako ng kanilang pagmamanipula. Pero ngayon, handa akong tulungan kayo. Handa akong tumindig laban sa kanila. Nagkatinginan sina Wenceslao at Celo. Sa pagitan ng pagtataksil at pagpapatawad, isang bagong kabanata ang tila magsisimula. Isang kabanata kung saan ang pamilya ay hindi na lamang tungkol sa dugo, kundi sa pag-ibig at pagkakaisa. Ngunit habang ang lahat ay tila nagiging payapa, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pintuan ang umalingaw-ngaw. Pumasok si Doña Salvacion. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagnanais na manalo. Sa kanyang likod ay nakatayo si Don Tadeo, na ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng matinding pagkadismaya at paghihiganti. Hindi pa tapos ang laban, at ang huling paghaharap ay tila magsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni na Doña Salvacion at Don Tadeo papasok sa pribadong silid ay tila mga yabag ng kamatayan, lumilikha ng isang mabigat at nakatutulig na katahimikan. Ang hangin sa silid ay tila nagbago, na puno ng lamig ng galit at pagnanais na manalo. Si Doña Salvacion, na nakasuot ng isang mamahaling itim na bestida, ay nakatitig kay Celo nang may apoy sa kanyang mga mata, habang si Don Tadeo ay nakasandal sa hamba ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galit at pagkadismaya. Sa gilid ng kama, mahigpit na hinawakan ni Celo ang kamay ni Wenceslao, na ngayon ay mas alerto na. Si Lucinda ay nakatayo sa likod ni Attorney Ben-Hur.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kanyang ina, tila umaasa na makakita ng isang kakarampot na pagmamahal. Nagpapahinga ang pasyente, Doña Salvacion. Wala kayong karapatang pumasok dito. Ang mariing pahayag ni Attorney Benhur habang humaharang sa daanan ng matandang babae. Ngunit hindi alintana ni Doña Salvacion ang abogado. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Selo. Anak sa labas, ang lakas ng loob mong dungisan ng pangalan ng Vilaro sa harap ng buong bansa. Hindi ako papayag na mawala ang lahat sa amin dahil sa isang ampon na tulad mo. Dahan-dahang gumalaw si Wencesla. Pilit niyang inalis ang pagkakayakap ni Selo sa kanyang kamay at sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, dahan-dahan siyang umupo sa kama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Doña Salvacion, na ngayon ay tila isang tigre na handang sumagpang. Hindi ampon si Selo, Doña Salvacion. Siya ang tunay na tagapagmana ng Verdilinya. At ang lahat ng kasinungalingan ninyo, tapos na. Ang matapang na pahayag ni Wencesla, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Napanganga si Doña Salvacion, hindi niya inaasahan ang paglaban ni Wencesla. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Lucinda, na ngayon ay lumalabas sa likod ni Attorney Benhur at humaharap sa kanya. Ina, tama na. Narinig na ng lahat ang totoo. Kung ipagpapatuloy pa natin ito, tuluyan na tayong mawawala. Please, stop this. Ang pakiusap ni Lucinda, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Isang malakas na sampal ang lumapag sa mukha ni Lucinda. Ang tunog nito ay umaling-awngaw sa buong silid na tila isang huling hiyaw ng desperasyon. Traidor! Anak ka ng traidor! Mas pinili mo ang mga palamunin na ito kaysa sa sarili mong pamilya. Hindi kita pinalaki para maging mahina. Ang sigaw ni Doña Salvacion ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi ako mahina, Ina. Tumindig ako dahil ito ang tama. Hindi ko na kaya ang pamumuhay sa kasinungalingan at kasakiman ninyo. Nakita ko ang lahat ng ginawa ninyo kay Wencesla at Selo at ayaw ko nang maging bahagi niyan. Ang boses ni Lucinda ay gumaralgal, puno ng pait at pagsisisi. Nagtataka si Don Tadeo. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Doña Salvacion patungo kay Lucinda. Ang kanyang anak na babae na matagal nang naging sunod-sunuran sa kanyang ina ay ngayon ay lumalaban. Salva, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang tanong ni Don Tadeo. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng pagkalito. Hinarap ni Doña Salvacion ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit meron na itong bahagyang takot sa kanyang mga mata. Tadeo, huwag kang maniniwala sa kanila. Niloloko ka lang nila. Ang Verdilinya ay atin. Sa atin ang lahat. Ngunit huli na. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis kasama ang ilang opisyal ng NBI. Lumapit sila kina Don Tadeo at Doña Salvacion. Don Tadeo Vilaro, Doña Salvacion Vilaro, kayo po ay inaaresto dahil sa kasong korupsyon, paglustay ng pondo at pagtatangkang pagpatay. Mayroon po kayong karapatang manahimik. Anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking hagupit na humati sa mundo ng mga Vilaro. Si Doña Salvacion ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Selo. Si Don Tadeo ay unti-unting bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Ang lahat ng yaman, ang lahat ng kapangyarihan, ay tila isang malaking bulan na ngayon ay tuluyan ng pumuputok. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucinda ay lumapit kay Wencesla. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Wenz, patawarin mo ako. Sana ay mapatawad mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Ngumiti si Wencesla. Isang ngiting puno ng pagpapatawad. Walang dapat patawarin, Lucinda. Ang importante ay ngayon, nakita mo na ang totoo. At ngayon, malaya ka na.
Niyakap ni Wenceslao si Lucinda. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at kasakiman, isang bagong ugnayan ang tila nabuo, isang ugnayan ng pag-asa at pagpapatawad. Si Celo ay lumapit sa kanila, hinawakan ang kamay ni Wenceslao at tiningnan ng kanyang asawa ng may pagmamalaki at pag-ibig. Ngunit habang kinakaladkad ang mga Vilaro palabas ng silid, isang huling tingin ang ibinigay ni Doña Salvacion kay Celo. Isang tingin na puno pa rin ng galit at pagbabanta. Tila nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang pagbagsak ay hindi pa ang huli. At sa puso ni Celo, naramdaman niya ang isang matinding bigat. Alam niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi madaling makuha, lalo na mula sa mga taong ang puso ay puno ng kadiliman. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap sa mukha ni na Don Tadeo at Doña Salvacion habang inilalabas sila mula sa ospital. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pagbagsak ng kanilang dignidad. Sa likod ng mga rehas ng police car, ang tingin ni Doña Salvacion kay Celo ay puno pa rin ng galit at pagnanais na manalo. Tila ba ang pagkakakulong ay hindi sapat upang durugin ang kanyang espiritu? Sa loob ng ospital, si Wenceslao ay nakahiga sa kanyang kama, hawak ang kamay ni Celo. Si Lucinda ay nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nakatingin sa labas, kung saan ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang lahat ay tila na sa isang malaking panaginip na ngayon lang nagkaroon ng katuparan. Celo, tapos na ba talaga ang lahat? Ang tanong ni Wenceslao. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may bahagyang pag-asa. Ngumiti si Celo. Hinaplos ang mukha ng asawa. Hindi pa tapos ang laban sa korte, mahal ko. Ngunit ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng nawala. Ang Berdelinya ay babalik sa atin at ang lahat ng kasinungalingan nila ay mabubura. Pero, hindi ka ba galit kay Papa? Ang mahinang tanong ni Lucinda habang tumitingin kay Celo. Hindi ko maintindihan. Sa lahat ng ginawa niya sa'yo, paano mo pa rin kayang magpatawad? Tumingin si Celo kay Lucinda at pagkatapos ay bumaling kay Wenceslao. Ang galit ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating sarili, Lucinda. Mas pinipili kong itayo ang pamilya sa pagmamahal kaysa sa galit. Hindi ko hahayaang kainin ako ng puot dahil iyan ang gusto nila. Ang mga salita ni Celo ay tila mga butil ng ginto na nahulog sa pusali ng kalungkutan ni Lucinda. Sa loob ng maraming taon, siya ay namuhay sa ilalim ng anino ng galit at kasakiman ng kanyang ina. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang kapatid na tinaboy, nakakita siya ng isang bagong pag-asa, isang pag-asang magkaroon ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, ang balita tungkol sa pagbagsak ng Vilaro Consortium ay kumalat sa buong bansa. Ang mga proyekto nito ay pansamantalang itinigil at ang mga ari-arian nito ay inilagay sa ilalim ng pagtitiwala. Si Don Tadeo at Doña Salvacion ay nahaharap sa napakaraming kaso, mula sa korupsyon, paglustay ng pondo, hanggang sa pagtatangkang pagpatay. Ang kanilang pangalan, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, ay ngayon ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Si Lucinda, sa tulong ni Attorney Benhur at Celo, ay nagpasya na lumabas sa media. Naglabas siya ng isang public apology, kung saan inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Ang kanyang dating mga followers ay unti-unting bumalik, ngunit hindi na para sa kanyang karangyaan, kundi para sa kanyang katapatan at pagbabago. Hindi ko inaasahan na meron pa ring magtitiwala sa akin, Celo, sa lahat ng aking ginawa. Ang sabi ni Lucinda, habang nakatayo sila sa labas ng kanilang maliit na apartment. Ngumiti si Celo. Ang pagpapatawad ay hindi kailangan ng karangyaan, Lucinda. Ang kailangan lang ay puso na handang magpatawad. At alam kong meron ka niyon. Sa loob ng kanilang apartment, si Wenceslao ay abala sa pagluluto ng arroz caldo.
ang parehong lugaw na naging simbolo ng kanilang pagtitiis. Ang bango nito ay humalo sa hangin, nagbibigay ng isang kakaibang ginhawa. Ang kanyang sugat ay unti-unti nang gumagaling, ngunit ang peklat nito ay mananatili, isang paalala ng kanyang sakripisyo. Dumating ang araw ng desisyon ng korte. Sa loob ng silid, ang mga Vilaro ay nakaupo sa kanilang mga upuan. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon. Sa kabilang banda, nakaupo si Celo, Wencesla, Lucinda at Attorney Benhur. Ang lahat ay abala sa paghihintay ng huling hatol. Batay sa lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay nagdesisyon na ipasa ang lahat ng ari-arian ng Verdelinea Holdings kay Marcelino Vilaro, ang tunay na tagapagmana. Si Don Tadeo Vilaro at Doña Salvacion Vilaro ay guilty sa lahat ng kaso at nahatulan ng pagkakakulong. Ang huling hatol ng hukom ay tila isang malakas na tunog na bumagsak sa buong silid. Si Don Tadeo ay unti-unting bumagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo. Si Doña Salvacion ay nakatingin kay Celo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng galit at paghihiganti. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, si Celo ay lumapit sa kanyang asawa, mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Walang salita. Tanging ang pag-ibig at pagtitiwala ang naging tulay sa pagitan nilang dalawa. Ang lahat ng hirap ay tapos na at ang kanilang paglalakbay ay ngayon palang magsisimula. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagpapatawad. Nabalik lamang ang diwa ni Wenceslao nang mapansin niya ang isang piraso ng papel na naiwan sa upuan ni Doña Salvacion, isang maliit na drawing ng isang bulaklak na may berdeng dahon. Ito ang simbolo ng Verdelinea. Ngunit sa likod nito ay may nakasulat na mga salita na tila nagpapahiwatig ng isang mas malaking hamon, isang huling pagtatangka ng kadiliman na lumaban. Ang bawat dahon ng Verdelinea na iginuhit sa papel ay tila isang bagong simula, isang pangako ng pag-asa. Ngunit ang mga nakasulat na salita sa likod nito ay nagbigay ng isang bahagyang panginginig kay Wenceslao. Ang laging nagtatapos ay ang mga walang sapat na lakas upang lumaban. Walang katapusan ang aking paghihiganti. Hinding-hindi ako susuko. Ito ay mula kay Doña Salvacion, ang matandang babae. Kahit nakakulong, ay mayroon pa ring apoy ng puot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinago ang drawing sa kanyang bulsa. Ayaw niyang makita ito ni Celo. Ayaw niyang muling madungisan ang kapayapaan na unti-unting nilang nararamdaman. Ang kanilang laban sa mga Vilaro ay tapos na, ngunit ang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay tila walang katapusan. Makalipas ang ilang buwan, ang Verdelinea Holdings ay bumalik sa pamamahala ni Marcelino. Ang lahat ng kasinungalingan at katiwalian ng mga Vilaro ay nilinis. Ang mga proyektong gumamit ng substandard na materyales ay muling itinayo, at ang mga pamilyang biktima ng kanilang kasakiman ay nabigyan ng sapat na kompensasyon at mga bagong tahanan. Si Celo bilang bagong CEO ay hindi na ang dating Marcelino na pilit na nagtatago. Ngayon, siya ay isang leader na pinakikinggan at ginagalang, hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang integridad. Ang bawat hollow block na ginagamit sa kanyang mga proyekto ay may kasamang pangako ng kaligtasan at dignidad. Si Wenceslao, sa kabilang banda, ay muling binuksan ang kanyang karinderya. Ngunit hindi na ito ang dati. Ngayon, ito ay isang sentro ng pag-asa, kung saan ang mga nangangailangan ay makakakuha ng libreng pagkain at suporta. Ang bawat mangkok ng arroz caldo ay hindi lamang pagkain, kundi isang simbolo ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang dami nang nagbago, Wens, ang sabi ni Tia Belen habang nakaupo sila sa loob ng karinderya. Pinapanood ang mga batang naglalaro sa labas. Ang dating basurahan na ito ay naging isang hardin ng pag-asa. At ikaw ang hardinero. Ngumiti si Wenceslao. Alam niyang marami pa silang pagsubok na haharapin.
Ngunit sa bawat hamon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang araw, habang nag-aayos si Wenceslao ng mga gulay, pumasok si Lucinda sa karinderya. Hindi na ito nakasuot ng mga mamahaling damit. Simple na lamang ang kanyang kasuotan at ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan. Ngayon, isa na siyang volunteer sa mga outreach programs ng Berdelina. Pilit na binabawi ang lahat ng kanyang pagkakamali. "Wens, may bisita ka," ang sabi ni Lucinda habang ngumingiti. Lumingon si Wencesla at sa pintuan nakita niya si Selo. Nakasuot ito ng isang barong na simple, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumapit ito kay Wencesla at sa harap ng lahat, hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Mahal ko, naalala mo ba ang sinabi ko noon na ang tiyan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa dangal ng pusong marunong magmahal at magsakripisyo?" Ang tanong ni Selo. Tumango si Wencesla. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Noon, akala ko ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang pagbawi ng Berdelina, pero nagkamali ako. Ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang pagkakaroon ng isang asawang tulad mo. Ikaw ang aking pundasyon, Wens. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagpapatawad." Niyakap ni Selo si Wencesla ng mahigpit. Sa loob ng karinderya, ang lahat ay tila na puno ng isang kakaibang kapayapaan. Ang mga bata sa labas ay masayang naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay humalo sa boses ng hangin. Ang lahat ay tila na sa isang malaking pamilya, nagkakaisa sa pagmamahal at pag-asa. Ngunit habang ang lahat ay masaya, isang lihim ang nananatili sa puso ni Wencesla, ang drawing ni Doña Salvacion. Alam niyang ang kalaban ay hindi pa tuluyang sumusuko. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban. Hindi na siya ang dating Wencesla na sanay sa pagtiklop. Ngayon, siya ay isang babaeng may lakas ng loob, may pagmamahal, at may pag-asa sa kanyang puso. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat hamon, alam niyang ang pag-ibig nila ang magiging liwanag na gagabay sa kanila. At sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang nananatili sa isipan ng lahat. Hanggang kailan susubukin ang kanilang pagmamahal? At paano nila haharapin ang huling paghihiganti ng isang pusong puno ng kadiliman? Ang mga taon ay lumipas, ngunit ang mga aral na natutunan ay nananatiling sariwa. Sa loob ng dating mansyon ng mga Vilaro, na ngayoy isa ng sentro ng pag-asa at pag-unlad para sa mga manggagawa, nakatayo si Wencesla sa tabi ng isang bintana. Pinagmamasdan ang mga bata na masayang naglalaro sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha at ang kapayapaan ay tila isang malambot na unan na bumabalot sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Wens. Para ito sa atin. Ang mga salita ni Selo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Oo, napatawad na ni Wencesla ang mga Vilaro. Hindi niya ito ginawa para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Ang galit ay matagal nang nawala, napalitan ng isang malalim na pag-unawa na ang mga Vilaro ay biktima rin ng kanilang sariling kasakiman. Si Lucinda, sa kabilang banda, ay patuloy na binabawi ang kanyang sarili. Nagtatrabaho sa mga proyekto ng Berdelina at unti-unting napatawad ang kanyang ina sa lahat ng pagmamanipula. Oo, natagpuan ni Selo at Wencesla ang kanilang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang nanggagaling sa yaman o karangyaan, kundi ang kapayapaan na nanggagaling sa pagmamahalan, pagkakaisa, at pagtulong sa kapwa. Ang karinderya ni Wencesla ay lumago at ngayon ay mayroon na itong mga branches sa iba't ibang lugar na patuloy na nagbibigay ng libreng pagkain sa mga nangangailangan. Si Selo ay naging isang huwarang leader na ang bawat proyekto ay naglalayon na itayo ang mga pangarap ng mga manggagawa.
Ang kwentong ito ay isang melodrama family novel na nagpakita ng tunay na kakayahan ng isang pusong Pilipino na magmahal, magtiis, at lumaban para sa tama. Ang bawat karakter ay sumailalim sa matinding pagsubok, ngunit sa huli, ang pagmamahal at pagpapatawad ang nagtagumpay. Mula sa isang simpleng labandera, naging isang inspirasyon si Wencesla, isang reyna ng puso na ang kanyang korona ay gawa sa pag-ibig at dangal. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na kakayahan, kundi sa katatagan ng kalooban at sa kakayahang magpatawad. Naramdaman ni Wencesla ang mainit na yakap mula sa likuran. Si Celo, ang kanyang bawat paghinga ay humahalo sa buhok ng asawa, nagbibigay ng isang kakaibang ginhawa. "Mahal ko, ano ang iniisip mo?" Ang bulong ni Celo. Ngumiti si Wencesla at sa unang pagkakataon, inilabas niya ang drawing na galing kay Doña Salvacion. "Iniisip ko kung kailan matatapos ang laban, Celo. Alam kong hindi pa rin sila sumusuko." Hinawakan ni Celo ang kamay ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Hindi pa natatapos ang laban, mahal ko. Pero alam kong magkasama nating haharapin ang lahat. Ikaw ang aking Verdelinya, Wenz. Ikaw ang aking pundasyon." Sa labas ng bintana, ang mga bata ay patuloy na naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay tila isang himig ng pag-asa. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ngunit sa puso ni Wencesla at Celo, mayroong isang walang katapusang liwanag. Ang liwanag ng pag-ibig na walang sino man ang makakabura. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang pagwawakas, kundi isang bagong simula. Isang simula ng isang paglalakbay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad.